Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Bukas na nga yung laban ng Gilas Pilipinas kontra Australian Boomers. Well expected natin na mainit ang magiging laban na to. After almost 8 years nga, muling magbabalik ang mga Boomers dito sa Pilipinas. Pero bago pa nga yung laban na yan, meron na pong nauna. Dalawang sport media giant sa Australia na magkaiba yung balita na gusto nilang iparating sa mga tao. Ito masakit lang sa loob, yung isang sport media na yan, pinaparating at pinapaalala pa ng gusto yung nakaraan na nangyari. At yung matindi rito, binansagan niya pang Gilas Pilipinas Australian Boomers Brawl 2.0. Hindi magiging maganda to para sa mga basketball fans. At syempre sa Pilipinas at Australia, na para bang binibigyan niya ng dahilan o ideya na pwede ngang mangyari na naman yung ganong eksena. Nasa tingin ko, itong commentator lang until now ang hindi nakaka-move on. Dahil lahat ng sinabi nito ay patama talaga sa ating mga Pilipino. Tsaka yung mga words o salita na ginamit niya, paninira at pambubuyo sa ating mga Pilipino. Taliwas naman yung sinasabi pa ng isang sport media dyan sa Australia. Nasa kanila nag-umpisa na ang dalawang bansa na to noon pa man. Natapusin na, tuldukan na yung nangyaring yun. Dahil nga walang maitutulong to sa dalawang bansa. May mga ilang paraan din silang ginagawa. Partikular yung mga engagement ng mga Filipino players, amateur, collegiate players na dumadayo at naiimbitahan pa nga para sa isang friendly basketball competition. Ito pa nga ang paglalaro ni Kai Sotto noon sa NBL ng Australia ay example lang. Majority ng mga Australian fans ay nakamove on na nga sa nangyari noon. Ang advice ko lang po, wag na lang tayong padadala sa mga taong nagbibigay ng negatibong mensahe. And speaking of laban bukas ng Gilas Pilipinas at ito ang Australian Boomers, nagpasabog na naman ng balita itong si Mr. Homer Sison. Thank you po. Na bago nga ang laban sa Gilas Pilipinas ay kanya nga sinabi na all out at talagang malalakas ang players na pinadala ngayon ng Boomers. Na medyo confusing lang at medyo malilito ka dahil may caption nga ng Australian Boomers nga, merong dalawang ex-NBA, mga B-League Warriors at mga veterano ng NBL ng Australia. Natama naman sa lineup na kanilang ipinasa sa FIBA. Pero yung pagkakaintindi ko sa dating nito, correct me if I'm wrong, na para bang nagpalit ang Australia ng kanilang roster bago pa sa laban ng Gilas Pilipinas. Kasi nga nakita nila yung laban between New Zealand Tall Blacks at Gilas Pilipinas na nahirapan at muntik pang matalo ng Gilas yung national team ng New Zealand. Na yung matindi pa rito, wala pang Kai Sotto yan. Posible rin naging basehan ng Australian Boomers yung naging laban nila sa koponan ng Guam. Kahit pa nga natalo tong Guam, siguro sa kanilang final observation, mahihirapan ang koponan na to sa ating Gilas Pilipinas. Dahil nung first window, tinalo lang ng Gilas at tinambakan pa itong koponan ng Guam. Pero according sa FIBA rules, kapag nag-start na nga ang tournament, hindi na nga pwedeng magpalit ng mga players ang mga koponan. Unless siguro meron nagkaroon ng major injury at hindi makakalaro. That's the time siguro na pwede silang magpasok ng bagong players. Nakasama rin sa roster na kanilang pinasa sa FIBA.